Hi, I'm Gab, and we're here to introduce our video that will bring awareness to one of the most prevalent issues in the Philippines, malnutrition, which, well, specifically, malnutrition for children. To give a brief description, malnutrition is a term that describes someone who's lacking nutritional needs like food. Now, the reason why we want to bring awareness to malnutrition is because, like, if I'm gonna quote Jose Rizal, children are the future of our country. If we don't do something about it, not only will not be able to have the strength to earn a living, they will not be able to contribute to us in the future. And my partner here will give a quick rundown of how will this video go. To help give us their insight on how big of a problem malnutrition is, we interviewed 4 people: the barangay captain of Barangay 733, 2 DSWD employees who are also teachers, and 1 DLSU professor. We also asked some students to share their personal thoughts on malnutrition. So, Gab, let's start. My first question po. Yes. How much malnutrition do you see in your barangay? Hindi naman gaano karami. Konti na lang ngayon kasi hindi naman meron naman natutugunan naman dito. Meron naman nagpapapiding. May pupunta rin mga ibang estudyante tayo ibang eskwelahan. Natutugunan naman yung ano. Dati before, marami talagang malnutrition, malnourished dito. Marami, pero ngayon hindi na gaano. Medyo mas maano ang buhay ngayon kaysa dati. Medyo nakakain na ng sapat. Hindi man sapat, pero basta't nakakain siya, nakakasurvive. Yung second question po, what are the projects to mitigate it? Ano po yung mga ginawa yung project para sa malnutrition? Yun nga, mga feeding, at nagbibigay kami ng mga school supplies, mga megamot kami dyan na binibigay sa mga bata para kahit pa paano makasurvive sila at makatikim sila ng medyo maganda-ganda naman. Marami kaming pinamimigay dito para para mawala yung mga malnutrition na ano. Sino yun? May interview Tapos, last question po. Last na? Oo. Bilis How much does the project affect the people? Anong project niya? Ayun po, yung about malnutrition po, yung kung paano po tinugunan, ano po yung naging effect niya sa mga tao? Kasi actually, ang malnutrition talaga rito, hindi naman gaano marami. Hindi naman siguro. Maraming bata rito, pero hindi malulusog dito. Kasi ang mga bata rito, kasi sa amin, residential to eh. Sanay sa hirap ang mga tao rito, hindi masiselan. At kasi ngayon naman, ang panahon naman natin yun, may mga mura talagang pagkain na nabibili. Kaya nakakain ng sapat yung mga pamilya rito. Parang walang issue ngayon rito ng malnutrition. Wala talaga. Bagamat siguro merong iba, pero walang kaso rito dahil kasi kung may kaso rito, na itatala sa barangay, nakakarating sa amin, may record kami, wala naman. At meron kaming center dyan, health center dyan na pwede puntahan ng mga nanay, kasama yung mga anak nila. Wala pa yata kaming isda. Before nga siguro meron, pero wala. Additional question po. Sa pagpupo ni Pangulong Duterte, tingin niyo po na ano niya yung pangkalusugan na sa barangay? Wala kasi nakatutok sila sa drugs, sa peace and order di ba? Hindi naman talaga ang nakatutok siya Wala naman, okay siya sa kami bilang opisyal ng barangay, nakakatulong siya sa amin. Kasi sa pagsugpo, natatakot ang tao May takot na di ba? Pero regarding sa drugs, sa malnutrition sa kalusugan, parang walang kami pa rin mga chairman kami pa rin mga tao Iba mga konsyal, nakakatulong mga local official, kami, nakakatulong. Pero kasi okay naman siya, nakatutok lang siya sa sa peace and order. Yan, okay siya. Pero sa opinion niyo po, ano pong mas mahalagang pagtunan po dapat ng pansin ng ating president? Malnutrition po kayo kapag na po sa drugs? Sa drugs.
Kasi ang drugs lumalawak eh. Lahat na nakita mo kung nahuhuli, bilyon pa, milyon pa. Eh ilan kabataan ang sinisira niyan, ilan tao ang sinisira niyan. Sa mga samantalang sa malnutrition, madali naman pigilan yan. Sa madali, punta health center para magkaroon ng kaalaman kung paano masusupuyan ang malnutrition niya. Di ba? Yun lang eh. Pero ang drugs na kailangan. Yan ang number one na problema ng bansa eh. At hindi lang dito sa ating bansa, kahit sa ibang bansa pa. Ito, kasi, ano yan, eh, sumisira, di ba, nagkanakaw na, may nanggaray, sa nasisira ang pamilya. Drugs talaga, number one. Kaya maganda rin yung ano ni ginagawa din Presidente sa drugs, maganda rin talaga yun na nawawala, natatakot yung iba. Bagamat di talaga totally maubos yan. Dahil minsan, ang may hawak rin mo, alam mo naman, mayroon magsalita, pero meron din mga matataas na tao ang bakit ba nakapasok yan? Sila rin, di ba? Yun lang yun. Pero si Presidente, hindi alam yan. Talagang gusto niya talagang pasok po. Yan ang nasa isip niya, yan ang ano niya. Bilang teacher, syempre, ayan. Ngayon kasi, bali yung month ng Nutrition Month. Tinuturo namin sa mga bata kung ano yung mga masustansyang pagkain na dapat nilang kainin at yung mga nabibigay nitong vitamina para sa kanila. Gaya nga ng sinabi ko, yung DSWD ay merong feeding program na ginagawa na 120 days para sa mga batang malnourished na kailangan daw na within 120 days is makita na nag-gain yung weight nila. Yan, kaya po, libre po yun, galing po ng DSWD, programa po ng DSWD. Yun, yung feeding na yun po, bali yung mga nagluluto po, yung mga magulang. Yan, tapos, binibigay lang po sa amin yun. Tapos, binabaksak po namin sa mga magulang. Yun. Ano pa ba? Gaano po ka-effective po yung feeding po? Kasi di ba po hindi naman po malalaman ng mga magulang yung mga tamang pagkain since wala pong resources na pwede. Ay, hindi, meron kaming menu. Na halimbawa yung mga kasi yung mga menu namin, yung ginisang munggo, mga ganon. Tapos, adobo kangkong. Hindi ko kasi dala yung menu eh. Okay lang ba? Pero puro lahat talaga yung masustansyang pagkain, yung hinahain ng mga magulang. Ano po, basta po ng feeding program, di ba po, isa na po yung mga bata sa kanila ng mga magulang. Yung lack po ng resources, na yung hindi na po galing sa inyo, yung pang-araw-araw na po na pagkain. Ano po ninyo na monitor? Okay yan. Kasi bawal sa akin sa ano ko lang na hindi ko pinagbabaon yung mga bata ng mga chichirya, tsaka yung soft drinks. Ang like ko sinasabi sa magulang na bawal magpabaunin nyo yung mga anak nyo ng chichirya o kaya soft drinks. Instead, gawin yung tinapay, biskwit, at tsaka water na lang. Ayun lang. Tingin niyo po, paano po natin matuturuan yung mga magulang na maging responsable na po sa kanilang mga anak? Ibig sabihin yung livelihood, tamad eh. Di ba kung makakakuha ka ng mga gulang na masipag? Sa lugar na to, karamihan tamad. Unahin pa nila yung, ano ba tawag yung ginawang gaganon? Yung bingo. Sugal. Uunahin pa nila yung bago, yung ano. Kasi nung dati nagpapalive dito si chairman. Oh, okay, darating. Hindi naman yung nilalagay sa utak. Bunga nga lang. Morning po, Ma'am Feli. So, question lang naman po namin is about sa malnutrition. So, pwede po bang magbigay kayo ng background about sa malnutrition po? Malnutrition. Communication. Kasi karamihan naman ng malnutrition natin, kami
identify sa area ng mga malnutrition, kailangan kulang sa timbang. Yung mga bata na yun, tinitimbang namin, tapos sinakayod namin. Tsaka inaano namin ang nutritional status ng mga bata na kulang sa timbang. Ngayon, mayroon kaming binibigay sa kanila na mga kaya monthly pala, tinitimbang namin at saka inahayod namin. Nagbibigay kami sa kanila ng mga micronutrient, ferrous sulfate, at saka minsan nagka-dry rationing kami. Binibigay namin mga bigas per month. Yan ang binibigay namin. Ngayon ng malnutrition sa Dito, kung sa amin dito, ilan-ilan lang ang aming underweight na bata. Mayroon kaming, siguro ang marami ngayon, wasted at saka silver wasted. Western. Oo. Ano Yung po yun? payat siya. Stunting at saka wasted yun. Diba isa yung bansot, saka payat na bata. Yun ang isa, stunting at saka wasted. Wasted. Oo. Pero yung priority namin ngayon na monthly na visit namin yung underweight, wasted at saka severe wasted. Yan ang aming visit monthly. Pero kasama na rin yung mga overweight. What's your view on malnutrition? I guess it's something that should be solved because when people are malnourished, they can't really be productive. They can't do well in whatever they're doing. I think they should be given the proper medications, and especially from the government. The governments should support these types of people suffering from malnutrition since they need it the most. Malnutrition is yung problem na nag-root sa poverty. Kasi malnutrition, parang let me define muna. Parang malnutrition, as I understand it, is yung pag hindi ka nakain, the nutrients you can't get. So, since poverty, you don't have the money to buy food, you can't really get enough nutrients, get enough food from it. It's the problem rooted from families, honestly, kasi some families cannot find a proper job. And, well, it's not really with the lack of jobs, but with the family na hindi sila naghanap ng way to find those jobs na meron na tayo. A lot of people here in the Philippines go through it now, and they often shy away from it. Pero kahit ganun, parang madami pa rin na-implement na projects like feeding programs, like that. Pero yun nga, kahit ganun, required siya sa mga schools and other offices. Parang mataas pa rin yung rate of malnutrition. For me, malnutrition is a concern not only for poor people or for the government. It's a collective effort from the community because malnutrition is a reflection of, for example, the rules of the government, especially in giving good service to the people. For example, if a community is suffering for malnutrition, it means that the government is not implementing proper rules to make sure that they will uplift the lives of the citizens.